So, good morning mga kagala. So, kadarating ko lang dito sa park. Ayan, so nasa tapat ako ng Dreamland Center. Punta muna ako dito sa park at si Asher na tulog naman na kasama yung mami niya. Mamayang umaga na gising nun. Tumambay muna ako dito kasi sakit ng ulo ko. Sumasakit siguro ko na-stress. Na-homesick kasi ako ng mga ilang araw. Alam mo yung kahit dyan ako kakatagal na dito sa abroad dyan, dumarating pa rin talaga sa punto na kung yung ma-homesick kayo na mamimiss mo yung Pilipinas, gano'n. Lalo na pag napapanood ko yung mga video namin, lalo na kasama ko yung mga pinsan ni Loisa o pamilya ko, yung mga bayaw ko, gano'n. Yung mga pinsan ni Loisa na kasama ko sa Dingalan, namimiss ko yung mga banding na gano'n ba. Nasa dagat kami. Kadalas ko kasi panoorin yung mga vlog ko sa Dingalan. Nagka-camping kami, tapos yung picnic sa bukid. Isang taon na rin na mahigit na hindi nakapagbakasyon. Dami kasi. Tinis muna namin ni Macy's na hindi makapagbakasyon kasi nga yung project namin na ginawa sa Dingalan, yung bakod sa gate. Ayun. Pag meron ka talagang pangarap, kailangan mo talagang magsakripisyo. Matagal kang hindi makakauwi para sa pangarap. Sakripisyo talaga kailangan. Gusto man namin ni Mrs. na umuwi, wala pa naman, ubos na pera namin kasi nagpagawa kami ng bakod. Pero yun naman, nakikita naman namin yung bakod. Kung saan napupunta yung pera namin. Kaso nga lang talagang dumarating sa punto na minsan yung gusto mo umuwi. Kaso nga lang dito ang hanap buhay, dito ang maayos na hanap buhay, kailangan mag-test. Kaya kami ni Mrs. inuuna namin yung talaga, yung investment talaga, yung pwedeng maging negosyo namin na panghabang buhay o masuportahan para pang nag-forget kami. So yun inuuna talaga namin. Sabi ko nga kay Mrs. na hanggat bata tayo o hanggat may pumapasok sa ating pera, invest natin sa mga bagay na talagang mapapakinabangan natin pag uwi, na yung kumbaga na masusuportahan ng pangailangan natin, panggastos pang araw-araw, balang araw. So, tulad niya ng resort na yan, gusto namin ma-develop paunti-unti. Paunti-unti matatapos din namin yan. Ganoon naman talaga sa simula, kailangan mong sakripisyo talaga. Para sa pagka gusto mong matupad ang pangarap mo, sakripisyo talaga. Pero ang kalaban talaga ng dito ng mga OFW ay homesick yun. Init minsan. Ay dyan ako katagal, darating pa rin talaga na ma-homesick ka. Kaya kailangan pag nag-abroad ka, yun ang paglabanan mo, yung tibay ng loob mo at isipan mo pagka nandito ka sa abroad. Kasi pag di matibay ang loob mo at di matibay ang isipan mo, ay hindi ka pwede sa abroad. 2016 akong nagsimula dito sa abroad. Ilang taon na. Pero noong 2016 bali naka 6 months lang yata ako. At si Mrs. pinauwi nga ako. Hindi na lang daw ako, sabi. Ayan, umiyak ko. Naikumpara ko buhay dito sa Pinas. Mas maayos ang paghahanap buhay dito. Sa Pinas naman, swerte na lang kung may pero magandang pero mas maraming opportunity kasi dito sa abroad, totoo lang.
Unlike sa Pilipinas. Mas kung di naman kami nag-abroad ni Mrs. kung di kami nag-abroad, baka hindi, hanggang ngayon wala pa kaming hindi pa kami kahit wala pa kaming ma-invest na tulad ng sasakyan o ayan, tulad ng resort na yan. Kung wala kami, kung nasa Pinas na kami, hindi kami makapag-invest. Kahit magkasama kami nila Mrs. dito, ayan, nandito yung anak namin si Asher, dumarating pa rin sa punto na namimiss mo talaga ng Pinas. Iba rin talaga pag nasa sarili kang bansa. Pero kailangan mong mag-ipon dito. Kailangan mong tsaga, ipon para sa hanap buhay na para sa future ng future ng anak, future namin. Kailangan i-secure muna namin ang hanap buhay sa Pinas bago kami umuwi. Mas mainam na i-secure para yung paghihirap mo dito ay may kapalit naman, di ba, sa Pinas. Kailangan abang nagtatrabaho ka, nag-iisip ko na ng na pwede mong inegosyo. Mahirap yung ipon sa pag nagretiro dito saka magnegosyo. Mas mainam sumubok ko na sa negosyo pag may bumabasok na income sa inyo. So masarap kasi dito mga kagala, dito sa park, mahangin, may mga puno, ayan, parang malapit sa nature. Alam nyo, dumating sa punto na mas nakahiligan ko ang nature, mas nakakahiligan ko ang tumambay sa mga tahimik na lugar. Ewan ko ba, ako yung tipong dati na tao na gusto ko maraming kasama. Ayan, gusto ko, masaya ko. Pero ngayon parang minsan parang masanay na ako na kahit mag-isa, na nakatambay. Parang nagkakaroon ba ako ng peace of mind. Pero syempre, minsan pag may okasyon, nakikipag-banding pa rin ako sa mga kaibigan ko. Pero mas madalas, mas gusto ko na yung makapag-isa ng call, makapag-isa, gano'n. Pero kailangan din, balance din naman ang lahat. Balance. Pero hindi na ako gaya dati na maraming, gusto ko ng maraming kasama, gano'n. Yung maingay ba. Pero ngayon parang gusto ko ng tahimik. Nasanay na rin ako siguro kasi dito na lang yun, nasanay na ako na kahit mag-isa ayos lang. Dito sa abroad, kailangan mo matutong mag-isa. Kasi sarili mo lang ang pagkakatiwalaan mo at sarili mo lang ang kakampi mo sa lahat ng bagay dito sa abroad. Although nandito yung asawa ko, pero ganon ang realidad ng isang OFW dito sa abroad. So yun mga kagala, na-share ko lang ang konting kung ano nararamdaman ko, yun sinare ko lang. So tamang pahangin lang ako dito at dadamayin yung hangin, napakasarta ng hangin, malamig-lamig na, hindi na mainit, nakaka-relax. Sana soon makauwi ako sa Pinas, makapagbakasyon para makapag-relax ang isipan at katawan, pati na rin sana asawa ko o kami ni Asher, sana makapagbakasyon kami. So mga kagala, so lagi nyo sinasabi sa inyo, maging positibo lang kayo kahit may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. So lagi kayo mag-iingat at paalam.